Paano kung may barko na kasing laki ng isang battleship pero sa radar, kasing liit lang ng isang fishing boat? Ito ang USS Zumwalt. Isang destroyer na nagkakahalaga ng 240 billion pesos. Sa video na ito, pag-uusapan natin kung bakit ito ang pinaka-futuristic, pinakamahal, at pinaka-kontrobersyal na barko sa mundo ngayon. Ang USS Zumwalt, o DDG-1000, ay ang pinuno ng Zumwalt-class destroyer ng United States Navy. Opisyal itong nakomisyon noong October 15, 2016. At ipinangalan ito kay Admiral Elmo Zumwalt. Ang unang mapapansin mo agad sa kanya ay ang disenyo. Hindi siya mukhang barko. Wala siyang mga tubo at antena na nakausli. Ang hugis niya ay parang triangle o pyramid. Ngunit ang tanong, bakit ganito ang kanyang disenyo? Dahil ito ay isang stealth ship. Ang layunin ng disenyo na ito ay para maging halos invisible sa radar. Kahit na 15,000 tons ang bigat niya, sa radar ito ay mukhang maliit lang na yate. Pangalawa, pag-usapan natin ang presyo. Nagkakahalaga ang isang Zumwalt class ng 4.2 billion US dollars. O humigit kumulang 240 billion pesos. Dahil sa sobrang mahal nito, 3 lang ang nagawa kumpara sa orihinal na planong 32 na barko. Hindi kinaya ng budget ng US Navy. Ngayon, ano naman ang kaya nitong gawin? Una, mayroon itong 2 Advanced Gun System o AGS. Ito ay mga 155mm na kanya na ginawa para bombahin ang mga target sa lupa. Ang problema lang, isang bala nito ay nagkakahalaga ng 800,000 US dollars. O halos 45 million pesos per shot. Kaya itinigil na ng US Navy ang paggamit dito. Sa ngayon, nakadisplay na lang ang mga kanya na ito. Pangalawa, mayroon itong 80 missile cells. Dito maaaring maglagay ng Tomahawk cruise missiles, SM-2, at SM-6 missiles para sa air defense. Pero ang pinaka-importante ngayong 2026 ay ito. Hypersonic missiles. Kakakabit pa lang sa Zumwalt ang CPS o Conventional Prompt Strike Missile. Ang bilis nito ay Mach 5 pataas. Ibig sabihin, 5 times mas mabilis ito sa tunog. Dahil dito, ginawa na ngayong missile prop ang Zumwalt para sa Pacific region. Ang trabaho niya ay mabilis na tamaan ang mga kalaban bago pa sila makagalaw. At isa pa, sobrang advanced ng technology nito kaya 147 na tao lang ang kailangan para patakbuhin ito. Sa ibang destroyer, aabot ng 300 pataas ang crew. Pero hindi naging madali ang papel ng Zumwalt-class destroyer. Marami itong naging problema. Una ay ang kanyan. Gumastos ng bilyon ang US Navy para dito, pero hindi naman magagamit dahil sobrang mahal ng bala. Pangalawa ang nagastos. Dahil sa presyo nito, hindi na nila naituloy ang paggawa ng 32 na ganitong klaseng destroyer na barko. 3 lang ang natapos. Pangatlo, ang layunin. Naguguluhan ang marami kung para saan ba talaga ito. Dati para sa land attack. Ngayon ginawa na para kontrahin ang China. Kaya tinawag ito ng iba na, White Elephant, maganda at mahal, pero hindi alam kung paano gagamitin ng tama. Pero mukhang nagbabago na ang lahat ngayon. Ang dahilan ay simple, ang tensyon sa Pacific at sa West Philippine Sea. Kailangan ng Amerika ng isang barko na kayang pumasok sa teritoryo ng kalaban ng hindi nahuhuli. At kayang magpakawala ng missile sa loob ng ilang minuto. At iyan ang USS Zumwalt ngayon. Gamit ang stealth technology niya, makakalapit ito ng palihim. At gamit ang hypersonic missile, wala ng oras ang kalaban para makapag-react. Sa 3 Zumwalt class, lahat ay nakadeploy na ngayon sa Pacific Fleet ng US Navy. Ibig sabihin, seryoso ang Amerika sa paggamit nito laban sa mga banta sa Asia. Kung ikukumpara natin ito sa mga barko ng Pinas, ay para sa patrol at depensa lang ang kaya natin. Pero ang Zumwalt ay ginawa talaga para sa malawakang digmaan sa pagitan ng mga superpower. Kaya ano nga ba talaga ang USS Zumwalt? Isa itong malaking eksperimento ng US Navy. Nagkamali sila sa canyon, pero nanalo sila sa stealth at sa kapangyarihan. At ngayon, mukhang nahanap na nito ang tunay nitong gamit. At iyon ay ang maging tagadala ng mga hypersonic missile sa Pacific. Ang tanong mga kaibigan,
Sa tingin nyo, kailangan ba ng Pilipinas ng ganitong klase ng barko? O sobrang mahal at hindi praktikal para sa atin? E-comment nyo sa baba ang opinyon nyo. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mong kalimutan mag-like at mag-subscribe.